Corporation. Engineer, nakikita natin ngayon ang Pangulo at ang kanyang mga kasama na naandito na sila sa bahagi ng Pasig River kung saan tinitignan nila itong bagong development dito. Nasa likuran nila ang Quezon Bridge na nagdudugtong sa bahagi ng Aroseros Forest Park at Quezon at ang Quiapo. Quiapo. Mahalaga rin ito no, na nagiging konektado ang iba't ibang lugar dito sa Maynila dahil lang dito sa ating bagong gawang proyekto. Sa bago nating Phase 4 ng Esplanade, madali nang makakapunta ang mga tao sa tulad na lugar ng Quiapo na kilala sa isa sa mga pinakamataong lugar dito sa Pilipinas. Makikita din natin dito ang Quiapo Resources o DANR, and of course we have the Department of the Interior and Local Government or DILG na andyan din syempre ang ating mga kaibigan mula sa Department of Labor and Employment at napakahalaga rin na kasama natin sa proyektong ito ang Department of Tourism dahil nakikita natin na isa sa mga pinakamagandang epekto ng itong proyekto na ito ay ang pagdagsa ng maraming mga turista. Kung pag-uusapan lang natin ng ating mga kababayan at maging rin mga foreign tourists natin na nagpupunta dito. At syempre, pasalamatan din natin ang ating mga kaibigan mula sa Department of Transportation, Department of Finance, Department of Budget and Management, naandyan din ang ating National Historical Commission of the Philippines, National Commission for Culture and the Arts, ang Philippine Ports Authority, of course, naandyan ang Philippine Coast Guard, ang Laguna Lake Development Authority, o ang LLDA, at naandyan din ang TIEZA o kung tawagin natin ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, at syempre naandyan ang National Housing Authority at ang National Development Corporation. Engineer, nakikita natin ngayon ang Pangulo at ang kanyang mga kasama na naandito na sila sa bahagi ng Pasig River kung saan tinitignan nila itong bagong development dito. Nasa likuran nila ang Quezon Bridge na nagdudugtong sa bahagi ng Aroseros Forest Park at Quezon at ang Quiapo. Mahalaga rin ito no, na nagiging konektado ang iba't ibang lugar dito sa Maynila dahil lang dito sa ating bagong gawang proyekto. Sa bago nating Phase 4 ng Esplanade, madali nang makakapunta ang mga tao sa tulad na lugar ng Quiapo na kilala sa isa sa mga pinakamataong lugar dito sa Pilipinas. Makikita din natin dito ang Quiapo Church na laging dinadagsa ng mga tao. Kaya ini-expect natin na mas marami pang pupunta sa Pasig River Esplanade. Meron ba tayong datos, engineer, na parang expectation natin kung ilan ang dadagsa na tao araw-araw dahil dito sa proyektong ito? Ngayon, meron tayong 6,000 to 10,000 foot traffic sa existing Esplanade pa lamang natin. Ina-expect natin na mas dadami pa to or magiging doble ang rami nito dahil sa Phase 4 Esplanade. Wow, okay. So sa pagkakataong ito, nakikita natin ang ClearBot na tinatawag natin, engineer. Sa kasalukuyan, ito ay bahagi ng proyekto ng ADB, Asian Development Bank. So baka mas maibahagi mo rin sa amin ang mga detalye ng ClearBot na ito, engineer. So ang ClearBot ay isang AI-powered self-drive, AI-powered at solar-powered na robot boat na ginagamit para makolekta ang basura sa mga ilog. So gamit ang artificial intelligence, meron din tong camera system na kaya nitong makilala ang mga uri ng mga basura tulad ng plastic bottles at mga iba-iba pang debris. So sa madaling sabi, ito ay parang robotic garbage collector sa tubig na matalino at very environmental friendly dahil hindi ito kumukonsumo ng gas o diesel. Masasabi natin ang paggamit nito ay hindi makaka-contribute sa pollution.
Wow, napaka-high-tech na nito, engineer. Ano, no? At gusto ko lang malaman, ito ba ang unang pagkakataon na gagamit tayo ng ganitong klase ng AI-powered, solar-powered equipment para linisin ang Ilog Pasig? O paano ba ito? Nagkaroon na ng first launching ng Clearbot na noong Oktubre sa Pasig LGU. At ito na ang pangalawang beses na na binigyan tayo ng Clearbot ng ADB. Ngunit ito ay pinairan sa atin lamang sa 6 months at hopefully patuloy na natin at hopefully ituloy-tuloy na natin ang paggamit ng Clearbot. Napakaganda ng Clearbot na ito, no? At inaasahan natin na mas malilinis pa na magkaroon din ng disiplina pagdating sa tamang pagtatapon ng basura. Importante 'yon, ano? Itong mga cities, itong mga barangays na nakatira dito malapit sa Ilog Pasig ay mas maganda kung magkakaroon tayo ng sarili nating mga inisyatibo, ano, para hindi natin mapalala ang sitwasyon at makatulong tayo sa rehabilitation ng Ilog Pasig. So ngayon po, makikita po natin na si Presidente Ferdinand Marcos at Liza Araneta Marcos ang ating First Lady together po sa kasama ang presidential advisor natin at si Mayor Isko Moreno po, pinapakita po ang ilalim ng makasaysayan at makabuluhan na Quezon Bridge patungo sa Arroceros Park na kilala na merong mga native plants at maraming bird species dito. Napakaganda nitong nakikita natin dito sa screen, ano? At bukod dyan, engineer, na balitaan ko rin na magkakaroon daw ng mga commercial spots pa, commercial stalls dito sa kahabaan ng Phase 4. Gaano kahalaga ito para sa ating mga micro, small, and medium enterprises naman? Kasi doon sa ating Phase 1 to 3 ay mayroon na silang mga gano'n na talagang dinadagsa rin ng mga tao. So, napakahalaga ng Pasig River Esplanade sa ating mga MSMEs dahil ito'y nagbibigay sa kanila ng oportunidad na maghanap buhay at magbenta dito sa Esplanade. Sila rin ang nagbibigay buhay sa dagsa ng mga tao dahil maliban sa pasyalan, nagiging interesado din ang iba't ibang kababayan natin na subukan ang iba't ibang putahe na makakain dito. Sa kasalukuyan, meron tayong around 140 stalls na sa ating existing esplanade at for sure, mas dadami pa to dahil mas madami ng dadagsang tao. At dito sa Phase 4, engineer, siguradong magkakaroon din tayo ng mga commercial spaces, ano? Sigurado po yan. Saan po natin balak ilagay ito naman kung nakikita natin dito sa screen natin ngayon? Ang pagpipwesto po ng ating stalls, magkakaroon po tayo sa tabi po kanina ng MMDA Loton Ferry hanggang sa may Arroceros po sa land side po nito. Ito na yung nakikita natin ngayon na nilalakaran ng ating mahal na Pangulo at ang kanyang mga kasamang opisyal sa pamahalaan. Ito po yung Arroceros Forest Park na naandito pa rin sa lungsod ng Maynila. Ito yung tinaguriang Manila's Last Lung. Naandyan iba't ibang species ng mga puno, ng mga halaman na tiyak na parang isang buong lugar kung saan naiiba naman siya sa the rest of the city dahil napaka-presko dito, napakalamig dahil nga napakaraming puno na nagbibigay sa atin ng napakasarap na simoy ng hangin naman. So, ito nga yung sinasabi natin kanina, engineer, na magkakaroon na ng direktang access ang ating mga kababayan. So, biruin mo kung galing sila doon sa may bandang Intramuros, na andun sila, lalabas sila doon sa may ating Pasig River Esplanade Phase 1. Tama ba? Sa may Phase 1, naandun na sila, mayroon na silang mga makikita doon na iba't ibang commercial stalls, may mga nagbebenta doon ng pagkain, may mga nagbebenta doon ng souvenir items, at meron ding mga spots doon kung saan po pwedeng maglaro ang mga bata. Meron tayong mga po pwedeng marentahan doon. Ano, nakita ko ng mga
iba't ibang sasakyan ng mga bata, pwede din lang sakyan yung mga yon at mag-tour o mamasyal doon sa ating River Esplanade at meron na ding mga iba't iba ang nakita ko doon na sikat na ando na si Neneng B eh. Oo, yung Siya po yung madalas na dinadagsa po doon. Malakas din po napuntahan ng mga Gen Z o ang mga kabataan ang photo booth po natin sa Esplanade. Ito yung pinupuntahan ng ating mga couples. Nakita ko nung nakaraan na napakahaba ng pila doon sa photo booth at sikat na sikat nga rin. At bukod dyan, sobrang ganda rin naman talaga ng ating sunset view sa Pasig River Esplanade. Kasama din dyan sa parteng yan ay yung ating Plaza Mexico, bandang kung forward ka pa ng konti bago ka makarating dito sa banda ng post office ay meron mo ng parang parke doon ang Plaza Mexico kung saan pwedeng magkaroon ng pagkakataon ng mga magkakapamilya, magkakaibigan na mag-bonding. So importante din ito sa well-being ng ating mga kababayan. Yes po. Madalas din po sinasabi ng pumapasyal sa Pasig River Esplanade na habang sila ay naglalakad dito, sinasabi nga ay para silang bumalik sa nakaraan dahil napakaganda ng disenyo nito na angkop sa during Spanish times po. Dahil nga naman sinadya ng inyong opisina na iparehas na rin ito sa mga makasaysayang estruktura ng Maynila. Kasama na diyan syempre ang MacArthur Bridge, napakaganda ng mga lamppost doon and then kailangan din natin i-mention ang Jones Bridge na talagang noong ginawa rin ito ay napakaganda rin ng resulta at marami ring mga nagpupuntahan diyan. In fact, engineer, may nakita na akong mga ilang films na nag-showcase ng Pasig River Esplanade. Itong nakaraan lamang yung sa My Love Will Make You Disappear nila Kim Chu at saka ni Paolo Avellino. Nakita ko may mga ilang shots silang kinuhaan doon. Anyway, tuloy-tuloy pa rin tayo mga kababayan sa ating programa at sa ilang sandali lamang ay matutunghayan na natin, makakasama na natin ang ating mahal na Pangulo dito sa Metropolitan Theater, dito pa rin sa lungsod ng Maynila. Ito ang pinakamatandang existing na theater dito sa buong bansa na itinatag pa noong 1931. So masaya tayo na makarating dito sa Metropolitan Theater. Masaya tayo na makasama natin ang Pangulo sa ilang sandali lamang. So, engineer, sa makatulong
gentlemen, distinguished guests, announcing the arrival of His Excellency, President Ferdinand R. Marcos Jr., together with First Lady Luis Araneta Marcos. Ladies and gentlemen, you may now be seated. Along the historic Pasig River, between the Manila Post Office and the Arroceros Forest Park, once lay a forgotten passage that had fallen into silence and neglect. Today, through the Pasig River Esplanade Phase 4, this 530-meter stretch has been transformed into a vibrant space with walkways, bike lanes, and commercial hubs that celebrate community, culture, and sustainability, seamlessly linking Phase 1A to the LRTA property and the city's green haven, Arroceros Forest Park. It now stands as a renewed symbol of life and hope along the Pasig River. Good evening and welcome to the inauguration of the Pasig River Urban Development Project Phase 4 here at the Manila Metropolitan Theater. To formally begin our program, may we invite on stage the chairman of the MMDA, Attorney Romando Artes, for his welcome remarks. To our President, Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, Presidential Advisor Jose Rizalino Acosar of the Office of the Presidential Advisor for the Pasig River Rehabilitation, respected senators, cabinet secretaries, Honorable Mayor of Manila, fellow public servants, beloved guests, a pleasant evening to everyone. Since the establishment of the Interagency Council for the Pasig River Urban Development, we have made significant progress toward rehabilitating the Pasig River. These achievements are a result of our collective effort and unity, not only among our government agencies, but also through the valuable contributions of the private sector. Today, we celebrate another important milestone in the rehabilitation of the Pasig River through the formal inauguration of the Phase 4 of the Pasig River Esplanade. This new section links historic landmarks such as the Metropolitan Theater and the Roseros Park, further expanding the reach of this iconic riverfront. One of the key highlights of this phase is its direct connection to the Pasig River Ferry Service through the Lotan Ferry Station and LRT-1 through the Central Station, opening up the esplanade to intermodal transport and improving accessibility for all. May our fellow Filipinos continue to embrace and enjoy this new segment of the esplanade as they have supported the earlier sections. As we move forward, let us remain steadfast in our unity and cooperation in building a bagong Pilipinas guided by the principles of Build Better More. Thank you very much. Mabuhay ang Pangulo, mabuhay ang unang ginang, mabuhay po tayong lahat.
Thank you, Chairman Artes. Ladies and gentlemen, let's dive into the heart of Manila and journey through one of the most historic waterways in the Philippines, the Pasig River. No river in our country holds as great a cultural and historical significance as Pasig River. It is a witness to the ebb and flow of our history, transporting heroes during the birth of the Republic, the courage of patriots whose spirit was never broken in the watery dungeons of Fort Santiago. This river has served Manila as a lifeblood long before our generation was conceived. It has played the role in our nation's history in terms of commerce, in terms of transportation, a source of food and water. Along the Pasig River, between the neoclassical Manila Post Office building and the green sanctuary of Arroceros Forest Park, lies the forgotten passage of the iconic river. Neglected, became an area of silence and danger for passers-by. No reason for tourists to come, just a stretch of history waiting to be rescued. But we are changing that. When we began this journey, I promised the First Lady and I would be fully supportive of the Pasig Bigyang Buhay Muli project. The Pasig River Esplanade, Phase 4, is more than just a construction. It is part of the efforts, through the leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr., to breathe life back and relive the days when its banks were alive with beauty and vibrance. A continuation of phases 1 to 3, which have also been gaining higher film tourism value from our Filipino producers. This 530-meter stretch has been reborn with wide walkways where families can come together, bike lanes that open the river to safe and sustainable journeys, and commercial hubs that nurture local livelihood for micro, small, and medium enterprises. This will create a safer, more beautiful, and expansive area for public events, for gatherings, for leisurely walks. Seamlessly, it links Phase 1A to the LRTA property, carrying us all the way to the city of Manila's last love, the Arroceros Forest Park. Let us witness the revitalization of our beloved Pasig River. A river that will look and feel like the famous waterways across the world. Today, this once forgotten stretch has been transformed into a renewed corridor of history, culture, connection, and hope along the Pasig River. People may now conveniently access Fort Santiago all the way to Arroceros, where they can also appreciate nature's gifts. Our mission is simple, but it is difficult. To bring back the river to its pristine state, make it a vibrant waterway once again, for life, for culture, and for mobility. The government's effort on this project has also been noticed in the Asian region. The Pasig River Esplanade was chosen by the joint jury of the United Nations Habitat Regional Office for Asia Pacific in Fukuoka, Japan, to receive the 2025 Asian Townscape Award. Ang dami-dami ng presidente ang nag-ambisyon at gumawa nito. Wala pong natuloy. For almost 40 years na pinag-uusapan kung paano gagawin yung Pasig River. Sa panahon ng Presidente Marcos Jr., nangyari po itong katotohanan na ang Pasig River ay nagawa sa kanyang panahon. Kasi po, nakatutok siya. More than a walkway, it is now a hub of life, movement, and opportunity towards a bagong Pilipinas. Here, in the Phase 4 of the Pasig River Esplanade, the river story continues to come in full circle.